Hiniling ng 5 sa 6 na commissioners ng National Commission of Senior Citizens ang pagbibitiw ng kanilang chairman na si Franklin Quijano. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Hiniling ng 5 sa 6 na commissioners ng National Commission of Senior Citizens ang pagbibitiw ng kanilang chairman na si Franklin Quijano dahil sa mga seryosong aligasyon na may kinalaman sa pamumuno at pera. The 5 of us has signed that manifesto on our call actually for the chairman of the NCSC to honorably resign from his position. Napatid na sa Anbank session kanina ay ipinarating na ng 5 komisyoner ang kanilang panawagan, ngunit tumanggi si Quijano kaya't nag-walk out na lang sila. We have number 1, grave abuse of authority. I'll be discussing this one by one in a while. Gross misconduct. Number 3, gross negligence of duty. And number 4, ignorance of the law. And number 5, conduct inimical to the interest of the public. Nabatid na may mga kaso ng naisampa laban kay Quijano sa Office of the Ombudsman at Office of the President. Base na rin sa mga isinagawang pagdinig sa Kamara sa pamamagitan ng House Special Committee on Senior Citizens ukol sa pamamalakad at pamumuno ni Quijano sa ahensya. The chair has been parang reprimand, no? Sort of saying and advised to make some reforms, no? Unfortunately, nagpatuloy yung kanyang gawain. Kaya dumating sa sukdulan na pati kami hindi na namin masikmura kasi naapektuhan na yung operations namin. Yung sabi niyo, are we going to file a case? Of course not. Kasi hindi naman kami, kung baga, how do I put it? You know, sabi nga sa medicine, compassion and passion should be there. So, wala sa amin yan na mag-file kami ng kaso against him. Itinalaga si Quijano ni dating Pangulong Duterte noong 2019 at ito ay may itinakda ng termino kaya't hindi ito basta-basta maaalis din sa posisyon ng walang mabigat na kadahilanan. Inatasan na si Quijano ng Office of the President na magpaliwanag sa mga aligasyon sa kanya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ang issue. Maging si Commissioner Raymar Mansilungan na kilalang malapit na kaibigan ni Quijano ay nagsabi na naniniwala siya na ang ipinataw sa kanyang 90-day suspension na Malacanang ay dahil na rin sa mga ginagawa ng kanilang chairman. To my mind is his inability to communicate effectively with the commissioners. So doon po nagkakaroon ng nagumpisa yung rift. But all these things came about when I was not in the commission. I was suspended from February 12 to May 13. So yung mga pangyayaring ito, that's why in the I would sign the call, but I with certain dissent on certain contents noong manifesto. Because earlier in the commission, Commissioner Loreche moved to call the chair's resignation, which I objected technically because there is no provision in the law that gave the commission the authority to call for the chair's resignation. Diba? So what I would like is for the commission to put on record that there are commissioners calling for his resignation. Now, whether or not this can still be worked out is something for us to see in the next few days. But otherwise, considering the position of yung example ni Vice President Sara, di ba? Since this is a call for him to resign, if he does not resign, we are seeking the intercession of other authorities.
the office of the President in particular. We have written the office of the Executive Secretary. We have given him a briefer on what is going now with the Commission. Unfortunately, napakarami daw mangyayari na mas marami pa nilang inasikaso. Ibinunyag na rin ng mga opisyal na ang kine-question na online national registration ng senior citizens ay hindi kinikilala ng komisyon at kagagawan daw ng mga grupo na kilalang dikit kay Quijano. Meron daw mga grupo na nagpapakilala na taga National Commission of Senior Citizens. So, nakakuha kami ng mga documents yan. Meron kami, in fact, yung isa dated 2021 pa. Naniningil nga daw sila ng 30 pesos to 100 plus pesos per senior citizen para ma-register ka sa online registration ng NCSC. This is not sanctioned by NCSC. Pero, ito nga isang problema nung tinignan namin mabuti yung mga personalities do sa papers, mga kaibigan ng chairman namin to. Wala pang pahayag ang kampo ni Quijano sa panawagan ng mga komisyoner at para na rin sa kanyang mga sagot sa mga aligasyon sa kanya. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!